Mga agent mula sa Japan at Amerika dumating na upang kuhanin ng relics na nagpakita sa Korea. Juhan hindi papayag na siya ay maunahan sa pagkuha nito, kaya naman simulan na natin ang chapter 4 up to chapter 6. At kung bago ka lamang sa aking channel at gusto mong sipibayan ng kwento ng Tomb Raider King ay mag-subscribe at follow ka lamang. Let's go! Sinabi ng eksperto na hindi man lang aabot sa 50,000 won ang halaga ng Buddha at mas mainam daw kung i-display na lamang ito sa bahay na sobrang pinagtataka naman ni Juhan. Sa isip ng bida na akala niya ay malaki ang halaga nito base sa naging pagkilos ni Yungtae dahil naramdaman niya din na malaki ang halaga nito kung kahit tanong niya sa sarili kung may malibas sa kanyang judgment dahil hindi niya taglay ang archaeologist relic. Tila may lumabas na aura sa Buddha at biglang nagpakita ang system at sinabi nito na natuklasan ng bida ang kakaibang essence sa loob ng Buddha at habang binubura niya ang system ay sinubukan niya itong alug-alugin at na-realize na may laman nga ito sa loob kaya naman nilabas niya ang patalim sabay hiniwa ng mabilisan ng Buddha at isang bote ang nalaglag sa sahig kung saan isa itong droga na pwedeng ilagay sa sigarilyo. Habang siya ay naging alerto sa paligid at naisip niya na sobrang mahal nito at natanong kung kasama ba sila Yungtae sa pagbebenta ng droga at naalala na kung maraming artwork sila Yungtae ay maaari na naglalaman ng lahat ng to ng droga sa loob. Kaya naman tinawagan niya si Brother Kim dahil ayon sa kanyang pagkakaalam ay 100 million won ang pabuya sa taong makapagre-report tungkol sa droga. Sumunod ay pinakitang kausap ng ate ni Yungtae ang president kung saan kanyang mungkay na maglaylo muna sila dahil mukha daw nababantayan ng kanilang pagkilos, subalit nagalit sa kanya ang president at bilang sagot ay tatawagan na lamang niya ito sa oras na handa muli ang mga produkto. Pagkatapos noon ay nagalit si Nuna dahil pinaratangan pala siya ng president na baka suluhin niya lamang ang lahat ng mapagbebentahan at nang siya ay tumingin sa kanyang likod ay nakita niya si Yungtae at tinanong kung nakita ba nito ang Buddha. Sagot ni Yungtae na lagot na sila ngayon dahil na-discover na sila ng mga polis at sagot ni Mr. Kim na nakatanggap sila ng report na sila Nuna daw ay nagbebenta ng droga at sagot ni Nuna na tanging mga artwork lamang ang kanilang binebenta at sumusunod sila sa batas. Sagot ni Mr. Kim na hawak niya na ngayon ang ebidensya at alam din nila na meron pang mga droga sa warehouse ni Nuna habang sa isip ni Nuna na hindi naman alam ng mga pulis ang password sa storage room ng kanyang warehouse. Pilit pa rin itinatanggi ni Nuna ang paratang sa kanya at wag raw maging hadlang ang mga pulis sa kanyang negosyo pero pinadinig ni Mr. Kim ang report ng kanyang mga kasama kung saan natagpuan na nila ang ibang droga na nakatago sa warehouse. Sagot ng babae na imposible daw mabuksan ng mga storage room dahil iba-iba ang mga passcodes nito at sagot ni Mr. Kim na tama ang sinabi ng babae pero meron silang paraan dahil buti na lamang ay meron silang kasabwat at ito ang ating bida. Sinabi ng pulis na mukhang may storage room pa silang hindi nabubuksan at nabibilib ang pulis dahil paano daw nabubuksan ng bida ang lahat ng silid at sagot ni Juhan na nagkataon lamang na magaling siya sa pagme-memorize. Paliwanag ni Juhan na noong nagtatrabaho siya dito ay labis siyang nahihirapan dahil iba-iba ang passcode ng bawat silid at noong mga panahon na yun ay hindi man lang siya naghihinala kung bakit pero dahil nabuisit siya ay kinabisado niya ang lahat ng code sa bawat kwarto. Hindi niya inaasahan na mapapakinabangan niya ito ngayon at sa oras na makuha niya ang reward ay magkakaroon na siya ng pondo sa pangongolekta niya ng relic at may nakita muling droga ang mga pulis sa loob ng silid. Magaling daw ang ginawa ni Juhan at sagot naman ng bida na pwede raw ba siyang humingi ng favor at habang inuhuli naman ng babae ay tumawag si Juhan kay Brother Kim. Sinabi ni Mr. Kim na nais daw makausap ng kanyang helper ang babae at wika ni Juhan na ito ang rason kung bakit kailangan siyang bayaran ng tama sa kanyang pagtatrabaho habang nakilala naman ng babae ang boses ng bida. Dapat daw ay pinapalitan ni Nuna ang passcode sa tuwing lilipas ang 6 na buwan kung kahit mag-enjoy daw ito sa kulungan habang sagot ng babae na papatay niya si Juhan sa oras na siya ay makalabas. Sa kanyang pag-uwi ay masaya si Juhan sa mga nangyari habang nagpasalamat naman si Brother Kim at nagpaalala na gastusin nitong mabuti ang makukuha niyang pera pero sagot ni Juhan na hindi na dapat mag-alala ng kanyang brother dahil ito ang magiging puhunan niya sa kanyang gagawin. Kailangan na raw niyang makuha ang mga relics bago pa ito makuha ni Taejun at nang siya ay makarating sa kanilang lugar ay napatanong ito kung saan na napunta ang kanyang bahay dahil isang libingan ang sumulpot sa lugar. Nabalutan ng libingan ng bahay na tinutuluyan ng bida na tiyak nakagagawa ng isang relic habang ang mga tao ay nagkakagulo dahil sa kanilang nakikita ngayon sapagkat hindi nila alam ang nangyayari sa kanilang lugar. Samantalang sa isip ni Juhan na normal lamang na magpanik ang lahat dahil malaki talaga ang nagagawang pagbabago ng mga relic sa mundo. Naalala niya sa nakaraan niyang buhay na pinalitaan siya ng kanyang roommate na nawala ang kanyang bahay pero nang siya ay makauwi ay bumalik na sa normal ang lahat at ibig sabihin lamang noon ay may taong nagtagumpay na makuha ang relic sa loob ng libingan. Hindi raw siya pwedeng matalo sa taong ito dahil kailangan niyang siya mismo ang makakuha ng relic at narinig niya ang boses ng kanyang roommate kung saan nakatutok ang baril ng pulis sa kanya. Sinabi ng
ng pulis na manahimik daw si Dong Yun at sumunod na lamang sila sa kanilang utos, kung kaya't agad siyang sinipa ng bida at sinabing sino daw ang pulis para magtutok ng baril sa isang sibilyan. Kinamusta niya kung mabuti lamang ba ang kalagayan ni Dong Yun at tanong niya sa pulis kung kumalma na ba ang pag-iisip nito at humingi naman ng sorry ang pulis dahil nag-init ang kanyang ulo. Kung ganun daw pala ay kailangan magpaliwanag ng pulis kung bakit sila narito ngayon at tanong pa niya na sinusubukan daw ba ng mga pulis na pasukin ang libingang ito na sobrang kinabigla ng pulis dahil sikretong impormasyon daw ang sinabi ng bida. Sa isip ni Juan na kailangan niyang malaman ang rason at alam na daw kaya ng kanilang gobyerno ang tungkol sa mga relics at sinabi muli niya sa pulis na karapatan niyang malaman ang nangyayari dahil residente siya sa lugar na ito. Kapag hindi raw sinabi sa kanya ng pulis kung bakit ay i-report niya ito sa itaas sa ginawa nitong pagtutok ng baril sa isang sibilyan at nang ito ay marinig ng pulis ay medyo pinagpawisan ang kanyang balat. Kaya sagot ng pulis na sinusubukan nilang pasabugin ng bagay na lumabas pero hindi raw kailangan mag-alala ng lahat dahil walang panganib para sa mga tao ang kanilang gagawin. Sa isip ni Juan ay imposibleng mabuksan ng libingan sa ganong paraan at sinabi muli ng pulis na may kasama silang eksperto mula sa ibang bansa at dito ay naintindihan na ng bida ang bawat pangyayari. Nagpaalam na si Juan sa pulis at sinabi sa kanyang roommate na manatili lamang ito dito at huwag gagawa ng gulo habang sa isip ni Dong Yun na iba ang kinikilos ngayon ng bida. Pinakita naman si Linda Walker, isang American agent at tanong nito sa kanyang kausap kung sigurado ba na wala pang alam ang Korean government sa mga libingan at sagot ng kanyang kausap na sigurado pero sagot na Linda na bakit ang daming pulis sa lugar na ito. Maaari daw na sinusubukan silang i-assist ng Korea sa ganitong paraan at iwasan din raw ni Linda na magtanong sa publiko tungkol sa mga libingan dahil may ilang tao ang nakakaintindi ng Ingles. Kinamusta ng kanyang kausap ang kalagayan ng misyon at paalala nito na mag-focus mabuti si Linda dahil kailangan nilang makuha ang relic sa loob ng libingan. Binati naman si Linda ng isang lalaki na may pangalang Abe mula sa Japan at sinabi nito na hindi dapat magulat si Linda sa kanyang pagdating sa Korea dahil kalapit lamang na bansa nila ito at kung ikukumpara sa Amerika ay malayo ang kanilang distansya. Mukha daw malaki ang ginagawang effort nila Linda sa ginagawa nilang pagnanakaw at kanyang sagot na nire-recover lamang nila ang mga relics upang dalhin sa international police at mas nagpo-focus daw sila sa pagpapanatili ng kapayapaan at ligtas na pag-eeksperimento sa mga relics. Alam naman daw ni Abby na hindi sila hayaan ni Linda na makuha ang relics para pag-aralan pero hindi na daw mahalaga yun dahil parehas naman silang papasok sa loob ng libingan kung kaya tignan na lamang daw nila kung sino ang makakakuha ng relics sa kanilang dalawa. Habang sila ay nag-uusap ay nakasilip naman si Juan sa kanila at nakilala niya ang dalawa na mula sa Japan at Amerika. Pinaliwanag niya na kahit nagsilabasan na ang mga libingan sa iba't ibang parte ng mundo ay may ilang bansa ang unang nakarealize sa tunay na halaga ng mga ito at ang mga bansa na ito ay walang iba kundi ang Japan at Amerika kung saan kinukuha nila ang mga relics sa iba't ibang bansa para gawa ng eksperimento. Hindi raw siya papayag dahil siya ang makakakuha ng relic na nasa loob ng libingan at na-realize na base sa galaw ng dalawa ay mga baguhan pa itong maituturing kung kahit magsisimula na siyang gumalaw para mauna sa dalawa. Agad nakita ni Juan ang mga runes na makikita sa lupa at tinatawag ang mga runes na ito bilang tomb glyphs sapagat ang mga relics daw ay nais magpakilala sa iba't ibang klaseng paraan. Iniisip daw kasi ng mga relics na para bang sila ang main character sa isang fantasy world o sa madaling salita ay isa silang mga attention seekers dahil kung sakali na matuklasan mo ang mensahe sa tomb glyphs na kanilang ginawa ay malalaman mo kung nasaan ang entrance at kung anong klaseng patibong ang naghihintay sa loob. Karamihan daw sa mga tao hindi kayang mabasa ang mensahe, subalit siya raw ay naiiba dahil alam niya kung paano ito mabasa at ngayon ay alam niya na kung saan ang pasukan sabay nagpakita ang system kung saan nagkaroon siya ng panibagong skill na kayang maintindihan ng kahit anong lingwahe at kayang marinig ang boses ng mga relics. Ngayon ay dalawa na ang kanyang skill habang winawasiwas niya ang kanyang kamay dahil gusto niyang mawala ang system window sapagkat hindi niya makita ang nasa kanyang harapan habang nagtataka naman ang matanda na nakakita sa kanyang ginagawa. Sa ilalim ng estero ay makikita dito ang isang runes na nakasulat sa poste at nang ito ay makita ni Juan ay sinabi nito na ito na ang simula at nang ito ay kanyang atakihin ay nagkaroon ng malaking liwanag at magsabog sa lugar. Nang hiwain ni Juan ng runes ay tila nabura ang isang letrang nagliliwanag at isang malaking pwersa ang sumira sa lupa na nagsanhi ng malakas na pagsabog. Nakita nila Abby ang liwanag at report ng agent na mukhang nag-open na ang pinto ng libingan kung kaya't nagmadali si Abby at inutos sa mga polis na manatili sila kung saan man sila ngayon dahil maaari daw na magkaroon muli ng pagsabog kung kaya't kailangan nilang mapanatili na ligtas ang mga sibilyan. Sinabi ni Linda na isang sinungaling talaga si Abby at sagot ni Abby na magiging komplikado ang kanilang trabaho kapag nangielam ang mga polis sa kanila. Nang makalapit sila sa entrance ay isang malalim na
butas ang kanilang nakita at sinubukan ni Linda na ihagis ang bato upang malaman kung malalim ba ang butas. Mukha daw may tubig sa ilalim ng butas kung kaya't agad nagmadali si Abby para bumaba habang si Juan ay napansin na sumusunod ang dalawa sa kanya. Kaya naman bibigyan niya raw ang dalawa ng konting hirap at inactivate niya ang patibong ng libingan habang sa pagbaba ni Abby ay nasabi sa kanya ni Linda na hindi man lang nagplano ito bago sila bumaba. Tila isang tunog ang kanilang narinig at napansin nilang papalapit ang tunog na ito at kanilang nakita na sobrang daming tubig ang papalapit sa kanila at napatanong kung saan daw ito nagmula at sa pagtama ng tubig ay inagos sila papalayo. Sa paglalakad ng bida ay natagpuan na din niya sa wakas ang dulo nito at nasabing gagamitin niya ang patalim na ito sabay hagis sa tubig at isang malaking puting ahas ang nagpakita sa kanya. Tanong ng ahas kung sino daw ba ang nagbato ng item sa tubig kung kaya't sagutin daw ang kanyang tanong na alin sa dalawang patalim na kanyang ipapakita ang pagmamayari ng bida habang sa isip ng bida na sobrang dali naman ang tanong sa kanya. Pinaliwanag niya ng relic sa libingang ito ay tinatawag na Golden Silver Access na base sa sikat na kwentong bayan at sikat din ang kwentong ito sa ibang bansa kung kaya't madali lamang din matatapos ng mga foreigner ang pagsubok dito. Subalit mapapasa kanya raw ang relic na ito at sagot niya sa ahas na wala sa dalawa ang kanyang sandata at sagot ng ahas na kung ganun daw pala itong sandatang ito ang iyong pagmamayari. Kung ganito daw ang kanyang magiging sagot ay hindi lamang ang silver at gold access ang kanyang makukuha kundi pati na din ang kanyang binato na sandata at paalam niya sa ahas na maaari ba niyang tignan ng malapitan kung ito ba talaga ang tunay niyang sandata. Sa kanyang paglapit ay agad niyang iniwa ang ahas sa bunganga nito at tanong ng ahas kung bakit ito ginagawa ng bida malapit na niyang matapos ang trial pero sagot ni Juan na manahimik daw ang ahas dahil kailanman ay hindi siya nagtiwala sa mga relics dahil kahit makumpleto niya raw ang trial ay imposible na bigyan siya ng ahas ng normal na gantimpala. Dagdag pa ng bida na ang lahat ng relics ay pare-pareho dahil tiyak daw na bibigyan siya ng reward ng ahas na may kasamang sumpa na pwede siyang maging mamamatay tao at tanong ng ahas na paano daw ito nalaman ng bida. Paliwanag ni Juan ang original owner ng relics na ito ay naging mamamatay tao at hindi mabilang ang mga buhay na kanyang pinatay at sinabi ni Juan na bibigyan siya ng ahas ng peking relic na may kasamang sumpa. Kaya naman nagpatuloy siya na sugatan ng ahas at wika niya na mag-suffer daw ang ahas sa pagiging tuso nito at sinabi ng ahas na wag daw umasa ang bida na siya ay mapapaamo nito. Pagkatapos daw maipasa ng isang tao ang trial ng relic ay makakatanggap ito ng relics bilang gantimpala at sa pagkumpleto ng trial ay makakatanggap ng abilities ang isang tao kung saan magkakaroon sila ng mutual na relasyon ng relics at ito ang normal na relationship ng tao sa mga relics. Subalit natural na may pagkamunhi ang mga relics sa mga tao at habang ginagamit sila ng mga tao at kalaunan ay nagkakasakit ang mga ito at dahil dito ang mga tao na may healing ability mula sa mga relics ay mas nagtataglay ng maraming power at authority kung saan ito din ang rason kung bakit pinagsamantalaan siya ni Taejun. Hindi niya daw kailangan ng magandang relasyon sa mga relics at habang nasasaktan ng ahas ay tanong ng bida kung gaano ito katagal magmamatigas sa kanya dahil gagamitin niya daw ang kanyang lakas para pursahang mapaamo niya ito.